Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Dito muna tayo mga kababayan sa ating podcast, Life with Dante M. Brought to you by I Am Worldwide Amazing Pure Organic Barley Powder Drink Mix from Australia. Yung gustong magnegosyo nito mga kababayan, mag-message na lang po kayo sa amin. Pwede namin kayong i-orient. Tamang-tama yung ating topic ngayon mga kababayan, kasi ang pag-usapan natin dito sa Life with Dante M, kung hindi pa pala kayo naka-subscribe sa bago nating channel, click subscribe ninyo. Yung topic natin dito sa ating Life with Dante M, itong sinabi ni Senator Erwin Tulfo. Sabi po ni Senator Erwin Tulfo, kailangang tanggalin na po yung 4-piece at palitan natin. Palitan na lang daw mga kababayan ng pangkabuhayan showcase. Ano tingin ninyo po mga kababayan? Baka niya Mr. Maravillas yung mga beneficiaries ng 4-piece magalit. Malamang. Kasi nasanay na mga kababayan na tumanggap na lang. Diba? Pero siguro, pag naipaintindi ng maayos, itong proposal ni Senator Erwin Tulfo, sa paniwala natin, may punto po si Senator Erwin Tulfo. Kailangan kasi, wag masanay sa dole-out ang ating mga kababayan. Kasi pag nasanay po sa dole-out, magiging tamad na lang po sila. Umaasa sa ayuda. Magkakaroon tayo ng tinatawag na mendicancy culture, mendicancy mindset. At bawal ang ganyan po, mga kababayan, sa prinsipyo ng Bible. And in fact, sabi sa Bible mga kababayan, ang ayaw daw magpagod, ayaw magtrabaho, huwag kakain. Kasi from the very beginning mga kababayan, para kumain, sa Genesis pa lang, para kumain yung tao, kailangan magpawis. Yung kain ng kain kasi po na hindi nagpapawis, masama sa kalusugan yun. Di ba? Kain ng kain, tingnan niyo yung baboy na kain ng kain tapos tulog, kain tulog lang. Tumataba. Di ba? Parang patabaing baboy na lang yung labas niya ng mga tao. Kailangan magpawis. Pag hindi ka nagpapawis, sabi dito sa amin, bagoon, sickly ang taong hindi nagpapawis. Kasi dinisinyo tayo ng ating Panginoon na mabuhay. Pero kailangan galaw-galaw naman ang katawan. Magpapawis. Yan, sabi dito sa Genesis 3:19, by the sweat of your brow you will eat your food until you return to the ground, since from it you were taken, for dust you are, and to dust you will return. Kita ninyo, hindi pwedeng di magpagod, hindi pwedeng di magpawis. So kailangan pala magpapagal tayo, kailangan talaga magpapawis tayo para tayo kumain until you die. And that is the reality of life. Hanggat tayo po ay nabubuhay, kailangan magtrabaho tayo. Kaya nga po ako, nag-retire na ako sa mainstream. After my retirement at 50, lalong naging masigasig po ako sa pagtatrabaho. Sabi ko, pagandaan ko yung aking actual retirement na yung mahina na tayo, hindi na pwedeng magtrabaho. So na may naipon na tayo para pangtustos at hindi aasa sa ating mga anak. Kasi sabi ko nga paulit-ulit, yung mga anak natin, hindi man natin pwedeng gawin sila na preparation for retirement. Di ba? Baka pagdating ng oras, mag-away lang kayo. Mag-away ng mga anak. Kasi siyempre may kanya-kanya din silang pamilya, may problema na kinakaharap. Tingnan ninyo yung mga mayayaman. Yung mga mayayaman tulad ni Henry C., hanggang sa pagtanda, nagtatrabaho. Tumigil na lang si Henry C. mga kababayan sa pagtrabaho nung malapit ng mamatay. So nag-retire na siya, pero secured na yung kanyang pamilya. Multi-billionaire siya. You see? So dapat ganon. Mindset dapat ng mayayaman, i-adapt natin. Magpagal. At walang karapatan na kumain ang hindi po nagtatrabaho. Sabi yan sa Bible. Yan malinaw. Mga kababayan, 2 Thessalonians chapter 3, 10-12. Sapagkat noon pa mang kami ay kasama ninyo, ay aming iniutos sa inyo. Kung ang sino man ay ayaw gumawa, ay wag din namang kumain.
sapagkat aming nabalitaan ang ilan sa inyo na nagsisilakad ng walang kaayusan, na hindi man lamang nagsisigawa, kundi mga mapakialam sa mga bagay ng iba. Sa mga gayon nga ay aming iniutos at ipinapamanhik sa Panginoong Hesukristo na sila'y magsigawang may katahimikan at magsikain ng kanilang sariling tinapay. Kita ninyo, malinaw. Kaya, ang totoong Kristiyano, mga kababayan, walang totoong Kristiyano po na ugakon, tamad. Ugakon sa amin dito sa ang tamad sa Bicol. Ugakonon ka ngayanoy. Napakatamad. Ang tamad po, huwag daw kakain. Kung kakain ka, dapat pinagpaguran mong tinapay. Kita ninyo. Kaya ako, conforme ako dito mga kababayan sa sinabi ni Senator Erwin Tulfo. Ang proposal niya, pangkabuhayan, turuan kung paano mabuhay. Livelihood dapat. Tuturuan silang gumawa. Halimbawa, malit na negosyo. So, i-seminar sila. I-orient sila. Sabi ko nga po, tingnan ninyo ang ginagawa namin, Tinda-tinda. Online selling po, hindi online gambling. Nakakasama sa pamilya. Palulubog kayo sa utang. Pag online gambling, online selling po para mabayaran ninyo yung mga pagkakautang ninyo. Yun ang nangyari sa amin. Dati, lubog kami sa utang po. Dito lang sa kapitbahay namin. Butit walang tubo na siningil sa amin. Sa bangko. O ngayon yung bangko, dahil sa pagtinda-tinda namin, laging may pumapasok na payment sa bangko, nakita ng bangko. Aba niya, maganda yung cash flow ng pera ni Mr. Maravillas. I-offera namin ng loans. Kasi may pambayad. Ang bangko po, mga kababayan, mag-o-offer sa'yo ng loans para sa kapital. Pag nakita nila yung cash flow mo, maganda. Kasi alam nila, makakabayad ka. Kasi negosyo ng bangko ang magpautang. Hindi man yan magpapautang doon sa mga walang pambayad. Di ba? Kaya yung mga bangko rito po, tawag sa akin, nag-o-offer ng loans. Mr. Maravillas niya, baka gusto mo mag-car loan? Sabi ko, 3 na yung sasakyan ko. Di ba? Ano bang gagawin ko niyan? Magka-car loan ako. Wala na akong garahe. Puno na. Di ba? Kita ninyo? Pero noong lubog ako sa utang po, walang umintindi sa aking bangko. Ang tingin sa akin ng mga taga-bangko, huyo. Pero maganda ngayon. Ngayon na maganda yung cash flow. Kasi tinda-tinda yung mga payments nito through banks ko. Kasi yung mga clients nasa abroad, padala ko yung bank account ko. Kung hindi sa Palawan, depende sa gusto nila. Cebuana, Palawan, ano ba nga yung Western Union, tapos bangko. Siyempre, namomonitor nila yung cash flow. Saan na yan? Galing itong mga payments. Natitrace nila yan eh. Kung saan. Galing yung payments. Minsan, dollar pa. So, pag na-monitor ng bangko, maganda niyang negosyo nito. Online seller. Na-seminar tayo po eh. Paturo po kayo. Kaya maganda ito na proposal ni Tanggalin na po para hindi asa itong 4Ps. Pero before tanggalin, dapat in place na yung ipapalit na pangkabuhayan. Turuan sila na mabago yung mindset. Ma-acquire dapat nila yung mindset ng isang negosyante, entrepreneur. Pag hindi mo na-acquire ang mindset ng isang negosyante, entrepreneur, wala, bankrupt. So, importanteng ma-acquire mo na. Yan na. Sabi dito, Senator Erwin Tulfo is posing for a radical overhaul of government's flagship anti-poverty program, proposing that the Pantawid Pamilyang Pilipino program for peace be scrapped in favor of providing livelihood capital to poor families. So, bigyan dapat niya ng kapital. Pero yung kapital, matutunaw.
may peligrong matunaw po. Kakainin lang yan. Kasi ang tingin yan, parang ayuda lang. The same with the 4-piece ayuda. Mauubos yan mga kababayan na pambayad sa tuition, pagkain araw-araw, mga bill sa kuryente, sa tubig. Yan ang mangyayari niyan. Pag hindi na bago yung mindset, hindi naturuan kung paano patakbuhin yung maliit na negosyo. So, importante yung training seminar. At ang dapat mag-training po, aktual na negosyante. Huwag yung mga taga DSWD lang or taga DTI. Most of them, mga empleyado rin. Ang mindset sa empleyado, dapat ang ma-acquire nila na mindset ng totoong negosyante. Pag hindi, wala. Kaya dapat gawin ng DTI, DSWD, DOLE, mga agencies, mag-invite sila ng magagaling na speakers na magli-lecture galing mismo sa sektor ng negosyo based sa kanilang experience. Kasi experience is the best teacher. Kasi pag ang magti-teach po, hindi man negosyante, lahat lang siya theory, hindi nga niya nagawa sa sarili niya. Di ba? Kaya kita ninyo sa mga business schools po, ang karamihan sa mga professors dyan, actual businessmen, leaders ng negosyo, ini-invite sila na maging lecturer. Pero karamihan din sa mga professor dyan, mga manager sa bangko, at least may experience mga kababayan sa actual business. Pero mas effective po kung mismong lecturer po, negosyante, matagumpay na negosyante. Pag hindi po, wala din. Theory. Diba? So, ganon. Kaya, nagiging failure. Kasi hindi ma-acquire nila yung actual experience ng mga matagumpay na negosyante. Tama po, yung ating mga suggestion. Pero ako, gusto ko itong proposal ni Erwin Tulfo. Kailangan talaga turuan na maging independent sila sa buhay. Hindi yung asa lang ng asa sa gobyerno. Wala, pa ganyan. At saka, kontra sa biblical principles po. Sasabi dito, Tulfo, who chairs the Senate Committee on Social Justice, Welfare and Rural Development, said the government should move away from what he called a dole-out mindset. Tama. And instead empower families to earn and contribute to the economy. Kasi pag naging matagumpay siyang entrepreneur, ang contribution niya sa economy malaki kasi magbabayad siya ng buwis sa gobyerno. Di ba? Mga negosyante, may business tax na binabayaran. Pagkuha pa lang ng mga lisensya sa negosyo po, lahat yan may charge. Di ba? Yung business permit, lahat yan may bayad. Kaya ang malaking contribution po sa taxes, sa economy, pati economy ng gobyerno, mga negosyante talaga. Sabi niya, even some 4-piece members themselves would rather receive livelihood capital instead of monthly cash assistance, sabi po ni Tulfo. He cited conversations with beneficiaries during his stint as secretary ng DSWD noong 2022. The senator noted that many 4-piece members find it difficult to be stigmatized as freeloaders and lazy despite their desire to work and uplift their lives. Kasi masama din sa kanilang reputasyon. 4-piece member ka? Oo, nakakababang puri. Nantingin ng community, pag 4-piece member ka, dependent ka sa ayuda, palamunin ka lang ng gobyerno. Di ba? Masama ang dangog, ang ngayon sa Tagalog yung dangog, yung reputasyon mo. So ayaw mo naman na sabihin tamad ka, asa ka lang sa gobyerno. So mataas yung pagkilala sa mga tao na nagpapagod, umasinso sa buhay dahil sa kanyang pagpapagod, pagsasakripisyo. So you work with dignity. Tama pa? Yeah, di ba? Yung mga nakatapos na mga anak natin, proud tayo na nakatapos sila dahil iginapang natin lahat ng uri ng trabaho, basta't legal, wag lang yung magbenta ng alam na ninyo, magbenta ng laman or magbenta ng ipinagbabawal na di ba? O sa sugal, magtinda-tinda ka, pumasok kang housemaid,
karpintero, empleyado, kung anong trabaho po. Sa farm worker ka, iginapang mo yung tricycle driver or driver sa jeepney, bus driver, security, nakatapos dahil sa pagpapagal. Proud parent ka. Kaysa dahil lang sa ayuda. Pero anyway, nandyan na yung ayuda. Kailangan lang na yung tawag niya kasi yung ayuda, 4Ps, pantawid. Ibig sabihin, gagraduate ka dyan. Dapat. Hindi permanente na nasa ayuda ka. After siguro na makatapos na sa kung anong kursong kinuha ng mga anak, gagraduate na rin sa 4Ps yung mga pamilya. Yun man talaga yung design yan eh. Pero mas maganda kung talagang livelihood, kabuhayan ang itulong ng ating gobyerno. Maturuan sila. So bibigyan natin sila ng kapital. They can start small businesses, sari-sari stores, karinderias, or online ventures, and become self-sustaining. That's a more dignified way to fight poverty, sabi po ni Tulfo. Sabi ko, yung anak kong architect, nagtitinda po nito. Kita ninyo, architect entrepreneur siya. Ganon. Ito po yung nagpaunlad sa aming buhay. Kung hindi kami nagtinda-tinda online mga kababayan since 2016, ito yung una kong product eh. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, maging itong bahay na to, muntika na po na ma-embargo. Diba? Mapo-foreclose po kasi loan namin ito sa Pag-ibig. 3 o 4 na beses na mapo-foreclose dito. Kung hindi ako nagtinda-tinda nito, akalain ninyo mga kababayan, dahil lang sa pagtinda-tinda, nagsusupply kami buong mundo. Aksidente lang mga kababayan, hindi sinasadya, butit may nag-offer sa akin itong magtinda-tinda. Naging exporter tayo, buong mundo nag-distribute nito mga kababayan. Kasi yung vlogging natin, buong mundo nakakapanood, hanggang Russia. Lahat ng pagkakautang namin, mga kababayan, nabayaran namin. Pati itong bahay, wala na kami, zero debt na kami, debt free. Nakalaya kami. Financial literacy. Ang inuna ko, pinag-aralan, financial literacy. And change ko yung mindset ko. Seminar ako ng seminar. Si Chinkitan, pinapanood ko, si Chinkitan po. May mga bago na naman nga akong libro na binili. Yan utang free. Yayamanin. Ipon. Diary of Pulubi. Itong binibinta niya. Budget. Ano pa to? Piso planner. Kita ninyo? Kasi sabi ko nga po, yung vlogging ko, nag-start po nang mapanood ko siya. Sabi ko, ang ginagawa nito, kaya kong gawin. Kaya lang, hindi ko man pwedeng gawin yung financial coach. Kasi, wala man akong hindi pa man ako negosyante. Pero ngayon, pwede na ako mag-financial coach. Nagawa ko sa sarili ko eh. Di ba? Pag nagawa mo na sa sarili mo na umasenso ka, pwede mo nang i-share din yung experience mo. Pero nagsimula ako sa panonood sa kanya. Sabi ko, broadcaster ako. Bakit hindi ko gayahin yung kanyang ginagawa na mag-vlogging? Kaya lang, ang discussion ko, politics. O ito na ako ngayon. Di ba? Ngayon, in my vlogging, nagtinda-tinda ako. So, ginawa ko siyang pamamaraan kung paano ko magbenta online. Yun na to ngayon. Nagtagumpay naman na po ako. And we have businesses. Nag-diversify tayo ng mga negosyo. Kasi basa ako ng basa ng mga libro ng mga matatanggumpay na negosyante. Kailangan mag-diversify ka. Kasi pag humina yung isa, may pulba ka. Tama? So advice ko sa inyo po na mga nahihirapan sa sa finances, wag kayong mahiya na magpaturo. Ako nga matanda na. Mas matanda pa siguro kay Chinkitan. Pero iba yung training niya eh. Ang training niya sa negosyo in coaching. So natutunan ko, maganda nga yung epekto. So ito ang dapat na gawin natin and suggestion natin kay Senator Erwin Tulfo kung gagawa ng mga
seminars, trainings. Kailangan invite ninyo ang tulad ni Chingitan. Maturuan yung mga mamamayan, mga mahihirap ng mindset ng mayaman. Kasi pag hindi mo na-acquire ang mindset ng mayaman, hindi ka yayaman. Mananatili kang mahirap. Tama po. So maganda ito. Sari-sari stores, karinderias, online ventures, para sila maging self-sustaining. That's a more dignified way to fight poverty. Malalabanan natin ang poverty kung yung mga mahihirap ma-acquire ang mindset ng mayaman. Pag hindi na-acquire yung mindset ng mayaman, poverty will stay. Yan ang katotohanan dyan, mga kababayan. Kasi sabi ko nga, ibang-ibang mindset ng mayaman sa mahirap. Halimbawa, sa barangay, piyesta sa barangay. Inaikwento ko na ito sa inyo, ulitin ko uli. Sa pistahan sa barangay, yung mahirap na, may mindset na mahirap, sige ang pakain niya. Yung baboy, pinalaki niya for 1 year para lang ipakain sa mga tao. Tapos, mangungutang ng bigas. Kasi kulang niya yung ani para ipakain sa mga tao. Yung iba nga, hindi man niya kaano-ano. Mindset ng mahirap yon. Ang mindset ng mayaman, piyesta, siya nagsusupply ng bigas at saka inumin. Negosyante. So pag may piyesta, yung negosyante ang mindset ng mayaman, yung mayaman. Yung mahirap, nagpapakain. Kahit inutang yung bigas. Doon pa lang, makikita ninyong walang asenso. Yung may mindset na siging pakain. Si pabida siya. Partisan niya sa fiesta. Yung mga kaibigan natin na invite natin. Walang gumagawang mayaman na ganun. Yung kaibigan ko nga may-ari ng mall. Fiesta sa Legazpi. Nagkita kami sa mall niya. In-invite ako doon sa in-invite ako doon sa food garden niya, nasa loob ng mall. Ang alam mo kung ano in-offer sa akin? Kape. May-ari, multi-millionaire, may-ari ng mall. Kaibigan ko, nanonood dito pa minsan sa akin. In-offer sa akin, mga kababayan, kape. So alam na ninyo kung bakit mayaman siya. Pero tayo, mga kababayan, pabida kasi, ipangungutang para lang makapaghanda para sa mga kakilala kaibigan. May kakilala ko, bumunta sa lending kasi piyesta. Ipapakain daw niya. Sabi ko, luko-luko ka. Pupunta ka sa lending, ipapakain mo sa ibang tao. So yun ang mindset, mga kababayan, na dapat mabago sa atin. Yun ang nabago sa akin. Kaya bawat piyesta rito po, hindi wala akong pinapakain na ibang tao. kami lang kasi naranasan namin ang buhay na malubog sa utang, na itong bahay na to ma-foreclose 4 times at left and right yung utang namin, pati sa bangko. Yung bangko ang tingin sa amin huyo. Ngayon, left and right yung offer ng bangko sa amin. Mag-car loan daw ako. Pati yung ATM po. ATM ko. Ano yon? Credit card po. Left and right na bangko po ang tumatawag sa akin. Mr. Marabilsan niya, baka gusto mo anin ko man. Ba't pa ako uutang? Di ba? Na pwede naman na bilhin ko ng cash. Pag gumamit ka ng credit card, laging may porsyento doon yung bangko. Negosyo nila eh. Sabi ko, marami na ako niyan. Hindi ko nga magamit. Di ba? So sabi ni Tulfo, he also raised concerns about fairness, noting that low-income workers such as security guards, janitors, and domestic helpers often receive no support from the government despite struggling to make ends meet. It's unfair, anya, to minimum wage earners who are ineligible for 4Ps but also have nothing left after paying bills. Meanwhile, others get monthly aid simply because they are qualified ones.
So sabi ni Senator Tolfo, he would bring up his proposal in a meeting with President Ferdinand Marcos Jr. at saka kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, emphasizing the need for a more sustainable and empowering approach to poverty reduction. We all agree on the goal of reducing poverty, but we need to ask, how do we really achieve that? Sabi po niya. Itong 4-piece program, launched in 2008, provides conditional cash transfer to poor households in exchange for commitments such as ensuring children to stay in school and receive regular health check-ups. It has been credited with improving school attendance and health outcomes, but critics have questioned its long-term impact on poverty alleviation. Panahon nito ni Gloria Macapagal Arroyo. Siyang author niyan, mga kababayan na 4-piece, pinagpatuloy na lang ng mga successive administration. Hanggang ngayon, nandyan pa yung 4-piece. So, kailangan na talaga ma-review siya kasi naging dependent. Yung iba, naging tamad na kasi umaasa na lang po sa 4-piece. May punto po si Senator Erwin Tolfo. Ito nga, sabi dito, NCR poverty line at 20,000 pesos dapat. Families elsewhere say they need 12,000 to survive. Sabi sa survey ng SWS. So kawawa ang mahirap. Dapat kasi mabago yung mindset ng mga mahirap. Kasi pag hindi nila po nabago yung mindset, hindi naturuan, they will stay poor. They will remain poor, mga kababayan. So sabi dito sa balita, Filipino families say they now need at least 12,000 pesos monthly to stay out of poverty, with those in Metro Manila placing the threshold even higher at 20,000 pesos. Sabi po sa latest survey ng SWS, the self-rated poverty threshold or minimum monthly budget that families say they need for home expenses, not to consider themselves poor, rose for the first time this year to 12,000, up from 10,000 last quarter. The increase reflects the persistent rise in food, transport, and utility costs. So sabi dito sa balita, despite this adjustment, SWS noted that poverty thresholds have remained sluggish over time, suggesting that families have been lowering their standards and tightening their belts just to cope with the economic strain. The nationwide survey conducted from June 25 to 29 also found that 49% of Filipino families still consider themselves poor, is slightly lower than the 50% recorded in April, but still equivalent to around 13.7 million households. So nabawasan na po yung mahirap ng at least 1%, dati 50%, ngayon 49%. So ito dapat yung tinatarget ng ating gobyerno na maturuan at mabago yung mindset nitong mga pamilya. Kasi hindi man yan natin sila masisisi. Karamihan sa kanila, and siguro all of them, galing na sa dating mahirap na pamilya. Pinanganak na mahirap. Sabi nga natin, pag ikaw pinanganak na mahirap, it is not your fault, sabi sa kasabihan. Pero pag ikaw ay tumanda na mahirap, namatay na mahirap, it is already your fault. Bakit? Ang ibig sabihin niyan, hindi ka gumawa ng paraan para mabago yung buhay mo. At isa sa paraan na dapat gawin mo, madiscovery mo kung paano gumawa ng pera to create wealth. Hanggat hindi mo natutunan, hindi ko yan alam, mga kababayan, kahit graduate tayo. Kahit ako, nasa mainstream media, ang hindi na ituro sa akin, business management graduate po ako eh. Ang hindi na ituro sa eskwelahan, how to create wealth. Ang itinuro kasi sa eskwelahan, ang mga kurso, paano maging police, paano maging accountant, yung mga profesyon, maging abogado, maging engineer, maging arkitekto. Ang hindi itinuro, paano yumaman. Wala mang kurso pong ino-offer sa eskwelahan kung paano yumaman. O, di ba? Kaya nakita ninyo, kahit napakatatalino nila, graduate as teacher, paano maging guro, graduate cum laude, magna cum laude, summa cum laude. Ang dami akong kilala na napakatalino. May mga kabats ako, tumanda na mahirap,
Napakatalino nila. Pero may mga kilala ko, may mga kabats ako, na average lang, mga kababayan, yung kanilang grado sa eskwelahan, mas maayos yung buhay. Bakit naging mas maayos ang buhay? Natutunan na magnegosyo. Naging entrepreneur, tumama sa negosyo. At nang makita ko, sabi ko, pare, sa'yo pala tong resort. Nagkita kami sa mall. Sa'yo pala yun na resort na napapakinggan ko. Oo, anya. Sabi ko, big time ka na, tumama ka. Average student lang yun. Pero yung graduate ng summa cum laude, magna cum laude, na natiling empleyado, may kilala din ako, naging principal. Yung buhay, okay lang. Pero sayang, napakatalino niya. Di ba? Na dapat sana naging milyonaryo. Kaya magbasa kayo. Yung libro ni Robert Kiyosaki, yun ang nagpabago sa buhay namin. Yung libro ni Kiyosaki, Robert Kiyosaki, Rich Dad, Poor Dad. Yung Poor Dad ni Robert Kiyosaki sa libro niya, yung kaibigan ng tatay niya. Yung Poor Dad, o yung Rich Dad, yung kaibigan ng tatay niya, na totoo, hindi nakapagtapos pero mayaman. Hindi ko ini-encourage na hindi kayo magtapos, ha. Magtapos kayo. Maganda rin na may titulo kayo sa buhay para hindi minamaliit. Di ba? Pero sa libro ni Robert Kiyosaki na Rich Dad, Poor Dad, yung Poor Dad, yung principal, superintendent nga, at naging lieutenant governor ng Hawaii. You see? Pero mahirap. Mas mayaman na yung kaibigan ng kanyang tatay na hindi nakapagtapos kasi negosyante, na-acquire yung rich mindset. Hindi garantiya po ang pagtatapos. Si Bill Gates po hindi nagtapos. Yung Facebook, may-ari ng Facebook, si Zuckerberg hindi rin nakapagtapos. You see? Na-acquire nila yung rich mindset. Kaya sila yumaman. So yun ang key, mga kababayan. Kaya nakakalungkot itong mga balita. Broken down by region, Mindanao had the highest proportion of families rating themselves as poor, 69%. An 8-point jump from April. The Visayas followed at 60%. The balance Luzon at 38% and Metro Manila at 36%. Walang pakinabang kasi yung vice presidente nilang galing sa Mindanao. Kaya tumaas yung poverty rate sa Mindanao. Wala man tinutulong sa Pangulo. Sige lang ang pasyal-pasyal. The number of families who said they were not poor fell in most areas except in the Visayas where it rose from 24% to 28%. It declined to 57% in Metro Manila from 60% and 21% in Mindanao from 29%, while remaining steady in Balance Luzon at 52%. Food poverty also remains widespread. The June survey found 41% of families considered themselves food poor, the same level as in April. Mindanao again led with the highest incidence at 60%, followed by Visayas 44%, Balance Luzon 34%, and Metro Manila 31%. The percentage of families who considered themselves not food poor slightly declined to 49%, while those on the food poverty borderline rose to 10%, up from 7%. Ayan ang mga essential living expenses ng average Filipino family. 3,000 pesos para sa renta, 2,000 pesos transportation para sa eskwelahan, pamasahe, 800 pesos for internet connection, 300 pesos for mobile phone load. Families in Metro Manila reported the highest monthly internet cost at 1,000 pesos and phone load at 420, while those in Mindanao had the lowest spending, only 350 and 200 pesos respectively. Kita ninyo ito, internet connection and mobile phone load. Dati ng 1,100 pesos, combined 800, 300.
Kung ang mindset nila, mga kababayan, na-acquire nila yung mindset ng mayaman, kapital na nila yon para mabago ang buhay. Mag-internet, mag-online selling. Kasi may internet connection sila. Pero ang ginagamit nila, yung internet sa pagpe-Facebook lang po at pagpakalat ng mga chismis-chismis. Kung ano-anong pinagagawa sa Facebook, wala man silang pakinabang, katuwaan lang. Sa internet pa lang po, o sa Facebook pa lang po, sa cellphone, pag may cellphone ka, may leverage ka na. Magiging tool mo na siya para umasenso sa buhay. Yun ang ginawa namin. Nag-resign ako sa mainstream media, tapos nag-vlogging ako. Pag vlogging ko, nagtinda-tinda ako nito. Ito pala, yung unang tinda-tinda. O, di ba? Wipe out yung lahat ng pagkakautang namin. Nagsimula yung cash flow. Maraming cash flow para mabayaran yung aming mga pagkakautang. At naka-establish kami ng iba-ibang negosyo, mga kababayan. So far, tawa ng ating Panginoon, stable na po kami. Yan ang gusto kong i-share sa inyo. Kaya in-establish ko itong programa na Life with Dan TM para subaybayan ninyo paano tayo nagsimula. Inikwento ko rito kung paano ako nagsimula para magaya ninyo. Kasi ako po, nanggaya lang din. Ginaya ko si Chinkitan. Ang unang nakaturo sa akin ng mindset ng mayaman, si John Calob. Manood kayo kay John Calob at kay Chinkitan. Marami kayong matututunan patungkol sa pagninegosyo, pag-iipon, financial literacy. Yan ang dapat matutunan ng lahat. Kung gusto ninyong maayos ang buhay ninyo. Kung ayaw ninyo, masaya na kayo sa ganyan na bangga rito, bangga doon. Tulad na ginagawa ko noon. Bangga dito, bangga doon. Kung saan ako napupunta para mangutang. Hindi ko yung kinakaya. That is my experience na that experience ang nagtulak sa akin para matuto ng tama. Experience is the best teacher po. Kaya sinishare ko yung experience sa inyo. Baka lang yung may mga pangangailangan. Pero yung mga nanonood sa akin, mga mayayaman na rin. Baka may mga kapanood sa akin na medyo gumagapang. Di ba? Huwag mawala ng pag-asa. Kung dapang-dapa, pag nag-rock bottom ka na, wala nang ibang pupuntahan. Huwag mawala ng pag-asa. Abang buhay may pag-asa. Pag nag-rock bottom ka na, ang ibig sabihin yan, wala nang ibang pupuntahan ka, kundi pataas na yan. Nag-rock bottom ka na, ano pa? Di ba? Wala ka nang pupuntahan, kundi tumaas. Unless nalibing ka na sa rock. Imatigas naman yung rock. Rock nga eh. Tama pa? Ganun lang po. Gaya-gaya. Walang masama na gumaya. Wag lang yung may copyright. Kasi copyrighted yan. Wag kopyahin yung copyrighted. Sumunod sa patakaran. Di ba? Copyright law. Yan man lang po ang gusto kong i-share sa inyo po. Baka makatulong lang sa inyo. Kung nakatulong sa inyo itong ating discussion, i-share po ninyo sa inyong mga kaibigan, kakilala. Yung gustong magpaturo ng negosyo nito, mag-message lang po kayo sa amin. Kung hindi sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. Pati yung mga o-order nito po. Lagi nating tatandaan sa buhay, you become what you believe. Yan ang rason kung bakit may slogan tayong, you become what you believe. Kung naniniwala ka na yayaman ka, yayaman ka. Pero kung hindi ka maniwala na yayaman ka, ay hindi ka yayaman. Paniwala mo, mahirap ka lang. Talagang maghihirap ka. Law of attraction yan eh. You become what you believe. Nasa belief yan eh. Kahit sa langit nga po. By faith, you are saved. Through faith pala. By grace, you are saved. Through faith. Sa biyaya ka naligtas. Sa pamamagitan ng pagtitiwala sa ating Panginoon. Ayun yan. Kahit sa langit pala. Kaya itong nangyari sa atin, biyaya ito. Ipinanalangin ko to, yung nangyari sa akin. Lord, bigyan mo po ako sana ng hanap buhay na pwedeng mabayaran ko yung lahat kong pagkakautang. Binigay niya. You ask and you shall be given, sabi sa Bible. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.